Mga ka-daily, kumusta kayo? Sa video na ito, hihimayin natin ang mga praktikal at konkretong hakbang kung paano maging isang tunay na kagalang-galang na lalaki sa modernong panahon. Hindi lang ito tungkol sa forma o sa ganda ng pananalita, kundi tungkol sa integridad at tunay na diskarte sa buhay na magpapaangat sa iyong pagkatao bilang isang Pinoy. Napakaraming lalaki ngayon ang nalilito sa tunay na kahulugan ng pagiging Ginoo. Kaya naman itong 5 aral na ibabahagi ko ay magsisilbing gabay mo sa araw-araw. Siguraduhin mong panoorin at tapusin ang video na ito hanggang sa huling bahagi dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magbubuklod sa lahat ng ating napag-usapan. Ang sikretong magpapanatili ng iyong respeto habang buhay. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1, ang disiplina ng tunay na Ginoo sa pananalita at pakikitungo. Ang pagiging kagalang-galang na lalaki sa modernong panahon ay hindi nagsisimula sa kapal ng pitaka o sa ganda ng sasakyan, kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong dila sa araw-araw na pakikipagsapalaran. Bilang mga Pinoy, sanay tayo sa biruan at kantiyawan sa kanto, pero ang isang tunay na Ginoo o ang tinatawag nating ka-daily ay may sapat na kontrol para hindi maging bastos ang dating sa ibang tao. Ang unang hakbang dito ay ang pag-iwas sa paggamit ng mga mura o bad words kahit pa sobrang init na ng ulo mo sa gitna ng traffic o sa mga kawork mong mahirap pakiusapan. Isipin mo na ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay nagsisilbing business card ng iyong pagkatao, kaya kung puro basura ang naririnig sa'yo, ganoon din ang magiging tingin ng mga tao sa kalidad ng iyong pagkalalaki. Hindi mo kailangang maging formal na parang nasa korte, sapat na ang pagiging malinis sa pananalita para maramdaman ng iba na mayroon kang mataas na level ng self-respect at respeto sa mga nakikinig sa iyo. Sa halip na sumabay sa mga usapang kanto na walang kwenta, mas piliin mong maging boses ng katwiran na may kasamang tamang timpla ng kumpiyansa at pagpapakumbaba sa lahat ng oras. Sa pakikitungo naman sa ating mga kapwa Pilipino, hinding-hindi mawawala ang paggamit ng po at opo bilang pundasyon ng pagiging kagalang-galang kahit pa nasa modernong era na tayo. Maraming mga kabataan o kahit mga kaedad natin ngayon ang nakakalimot na ang paggalang ay hindi lang ibinibigay sa mga boss o sa mga taong may mataas na posisyon sa lipunan. Ang isang tunay na kagalang-galang na lalaki ay marunong gumamit ng mga salitang ito kahit sa mga service workers tulad ng mga security guards sa mall, mga waiters na kinakainan mo o kahit sa mga driver ng jeep at tricycle na sinasakyan mo araw-araw. Kapag tinatrato mo ang mga taong ito ng may dignidad at paggalang, ipinapakita mo na ang iyong halaga bilang tao ay hindi nakadepende sa pagmaliit sa iba para lang magmukhang mataas. Isipin mo na ang bawat salamat po o kuya bayad po na sinasabi mo ng may ngiti ay isang paraan ng pagpapakita na ikaw ay isang lalaking may pinag-aralan at maayos na pagpapalaki. Ito ay isang praktikal na paraan para makabuo ng magandang reputasyon sa iyong komunidad nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo kundi puro mabuting asal lang ang puhunan mo. Pagdating naman sa pakikipag-usap sa isang grupo, ang kagalang-galang na lalaki ay hindi laging kailangang maging bida o ang pinakamaingay sa loob ng kwarto para mapansin ng lahat. Ang pagiging isang active listener o mahusay na tagapakinig ay isa sa mga pinakamahalagang skills na dapat mong ma-master para maging tunay na ka-daily na hinahangaan ng marami. Sa halip na mag-isip ka na agad ng isasagot habang nagsasalita pa ang kausap mo, subukan mong intindihin muna ang kanilang punto at magbigay ng feedback na nagpapakitang nakinig ka talaga sa kanila. Iwasan ang ugaling me-first mentality kung saan lagi mong ibinibida ang sarili mong achievements o pilit mong tinatalo ang kwento ng iba para lang magmukhang mas magaling ka sa kanila. Ang pagbibigay ng espasyo sa ibang tao para magsalita at ang hindi pagputol sa kanilang sasabihin ay tanda ng isang lalaking may mataas na emotional intelligence at tunay na kumpiyansa sa sarili. Kapag naramdaman ng mga tao na seryoso ka sa pakikinig sa kanila, mas lalo silang lalapit sa iyo at mas mataas na respeto ang ibibigay nila sa iyo dahil alam nilang pinapahalagahan mo ang kanilang boses.
Isa pang mahalagang aspeto ng iyong pakikitungo ay ang pag-iwas sa pakikilahok sa mga tsismis o mga usapang paninira sa ibang tao, lalo na kung wala naman silang kinalaman sa buhay mo. Napakadaling makisali sa mga group chat o sa mga umpukan sa kalsada kung saan ang topic ay ang buhay ng may buhay, pero dito mo dapat ipakita ang iyong paninindigan bilang isang Ginoo. Ang isang kagalang-galang na lalaki ay may sariling prinsipyo at hindi nagiging kasangkapan sa pagkakalat ng mga balitang hindi naman kumpirmado o sadyang makakasira lang sa reputasyon ng kapwa. Kung may narinig kang hindi maganda tungkol sa isang tao, hayaan mong matapos sa iyo ang impormasyong iyon at huwag mo nang ipasa pa sa iba para lang magkaroon ng mapag-uusapan. Ang pagiging tahimik sa gitna ng ingay ng tsismis ay isang powerful move na nagpapakitang mas mahalaga sa iyo ang iyong integridad kaysa sa panandaliang atensyon na makukuha mo sa pagkukuwento. Sa ganitong paraan, magtitiwala ang mga tao sa iyo dahil alam nilang safe ang kanilang mga sikreto at hindi ka lalaking double-faced na iba ang sinasabi kapag kaharap ang isang tao. Panghuli sa aral na ito ay ang usapin ng oras na madalas nating balewalain dahil sa tinatawag nating Filipino time na isa sanang ugali na dapat na nating iwanan. Ang pagdating sa tamang oras sa bawat appointment, trabaho o kahit sa simpleng meet-up sa mga kaibigan ay ang pinakasimpleng paraan ng pagpapakita ng respeto sa oras ng ibang tao. Kapag late ka palagi, ang mensaheng ipinaparating mo ay mas mahalaga ang oras mo kaysa sa kanila. At iyon ay hindi gawain ng isang kagalang-galang na lalaki sa modernong mundo. Ugaliin mong maging on time o mas mabuting dumating ng 5 to 10 minutes bago ang takdang oras para makapag-adjust ka pa sa paligid at hindi ka mukhang nagmamadali or haggard sa harap ng kausap mo. Ang pagiging disiplinado sa oras ay refleksyon ng kung gaano ka kaorganisado sa iyong sariling buhay at kung gaano ka seryoso sa iyong mga commitment. Sa pagpapakita ng ganitong uri ng disiplina, binubuo mo ang iyong credibility bilang isang lalaking may isang salita na mapagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng buhay. Isang Ginoo ang lalaking hindi pinaghihintay ang iba dahil alam niya na ang oras ay ang tanging bagay na hinding-hindi na maibabalik kapag nasayang na. Aral 2, kalinisan at presentableng tindig na nagpapakita ng kisig. Ang pagiging kagalang-galang na lalaki ay hindi nasusukat sa kung gaano kamahal ang suot mong brand ng damit, kundi sa kung gaano mo ito pinapahalagahan at dinadala ng maayos. Maraming mga ka-daily ang nag-aakala na kailangan mong gumastos ng libu-libong piso para magmukhang gwapo o presentable, pero ang totoo ay nasa tamang pag-aalaga lang ito ng kung anong meron ka. Ang unang rule na dapat mong tandaan ay ang pagsisigurado na ang iyong damit ay laging plansado at maayos ang pagkakalaba dahil ang gusot-gusot na polo o t-shirt ay nagbibigay ng impresyon na tamad ka at walang disiplina sa sarili. Kahit pa simpleng puting t-shirt at pantalon lang ang suot mo, basta malinis ito at lapat sa katawan, mas magmumukha kang kagalang-galang kumpara sa isang lalaking naka-designer shirt nga pero mukhang kinuha lang sa tambak ng labada. Isipin mo na ang iyong pananamit ay ang iyong visual introduction sa mundo, kaya dapat ay lagi itong nagsasabi na ikaw ay isang taong may control at may pakialam sa kung paano ka nakikita ng iyong komunidad. Ang paglalaan ng 15 to 20 minutes sa gabi para ihanda ang iyong susuotin para sa susunod na araw ay isang simpleng habit na maglalayo sa iyo sa pagiging haggard at stress kapag oras na ng pag-alis. Pagdating naman sa hygiene, ito ang pundasyon na hindi mo pwedeng i-shortcut dahil kahit gaano kaporma ang suot mo, kung amoy pawis o hindi ka malinis sa katawan, ay mawawala agad ang respeto ng mga tao sa iyo. Bilang mga Pinoy na nabubuhay sa mainit at madalas ay malagkit na klima, napaka-importante na maging fresh ka sa paningin at sa pang-amoy ng iba sa lahat ng pagkakataon. Siguraduhin na maayos ang iyong grooming gaya ng pagpapanatili ng malinis na gupit ng buhok at ang regular na pag-trim ng iyong balbas o bigote para hindi ka magmukhang napabayaan. Huwag mo ring kalimutan ang iyong mga kuko sa kamay at paa dahil ang pagkakaroon ng mahaba at maduming kuko ay isang malaking turn-off na nagpapakitang hindi mo kayang alagaan kahit ang sarili mong katawan. Hindi mo kailangang maligo sa pabango. Sapat na ang tamang paggamit ng deodorant
at ang amoy bagong ligo na presko para maging komportable ang mga tao na lumapit at makipag-usap sa iyo. Ang kalinisan ay hindi lang para sa panlabas na anyo kundi ito ay isang paraan ng pagpapakita na mahal mo ang iyong sarili at nirerespeto mo ang espasyo ng ibang tao sa paligid mo. Ang susunod na dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang iyong postura o ang paraan ng iyong pagtayo at paglakad dahil dito kumukuha ng signal ang mga tao kung may kumpiyansa ka ba o wala. Sa modernong panahon kung saan lagi tayong nakatungo sa ating mga smartphone, marami sa atin ang nagkakaroon ng hunchback o nakakukot na balikat na nagmumukhang mahina at walang sigla. Ang isang tunay na kagalang-galang na lalaki ay tumatayo ng tuwid, nakabukas ang dibdib, at diretso ang tingin sa mga tao para ipakita na handa siyang harapin ang anumang hamon ng buhay. Kapag ikaw ay naglalakad, iwasan ang pagkaladkad ng iyong mga paa at panatilihin ang isang steady na pacing na nagpapakitang alam mo kung saan ka pupunta at meron kang purpose sa bawat galaw mo. Ang tamang postura ay hindi lang nakakatulong para magmukha kang mas matangkad at mas matikas, kundi nakakatulong din ito sa iyong kalusugan at nagbibigay ng natural na energy boost sa iyong mood. Isipin mo na ang iyong katawan ay isang templo at ang paraan ng pagdadala mo dito ay ang nagdidikta kung paano ka tatratuhin ng mga tao sa labas ng inyong tahanan. Huwag din nating kalimutan ang kahalagahan ng iyong sapatos dahil ito ang madalas na unang tinitingnan ng mga tao kapag sinusuri nila ang karakter ng isang lalaki. Hindi mo kailangang magkaroon ng 10 pairs ng sapatos. Sapat na ang 2 o 3 pares na laging malinis at nasa maayos na kondisyon para sa iba't ibang okasyon na dinadaluhan mo. Kung ikaw ay naka-rubber shoes, siguraduhin na wala itong putik o dumi at kung ikaw naman ay naka-leather shoes, laging gawing habit ang pag-shining nito para laging mukhang bago at presentable. Ang pag-aalaga sa sapatos ay nagpapakita ng iyong attention to detail at ang kakayahan mong mag-maintain ng iyong mga pag-aari sa mahabang panahon. Maraming mga lalaki ang maayos ang damit pero napapabayaan ng sapatos at doon nawawala ang pagiging seamless ng kanilang look, kaya siguraduhin na mula ulo hanggang paa ay pulido ang iyong dating. Ang sapatos na maayos ay nagsisimbolo ng isang lalaking handang lumakad ng malayo para sa kanyang mga pangarap at hindi basta-basta susuko sa anumang dumi o hirap na dadaanin niya sa kalsada. Panghuli, ang pagiging kagalang-galang ay nangangahulugan din ng pagpili ng tamang kasuotan para sa tamang lugar o ang tinatawag nating pagiging appropriate sa bawat sitwasyon. Bilang isang ka-daily, kailangan mong matutunan na hindi lahat ng lugar ay pwedeng suotan ng tsinelas o sandulang kahit pasabihin nating komportable ito sa ating klima. Kung pupunta ka sa isang formal na event, simbahan, or job interview, ipakita ang iyong respeto sa okasyon sa pamamagitan ng pagsusuot ng sapatos at polo o maayos na t-shirt na hindi kupas. Ang pagsunod sa dress code ay hindi pagsuko sa iyong style, kundi ito ay pagpapakita na marunong kang makisama at nirerespeto mo ang mga taong nag-imbita sa iyo o ang institusyong pinupuntahan mo. Ang lalaking marunong mag-adjust ng kanyang porma base sa pangangailangan ay isang lalaking marunong makaramdam at may sapat na kaalaman sa social etiquette. Sa huli, ang iyong presentableng tindig at kalinisan ay hindi lang para mapuri ng iba, kundi para magkaroon ka ng self-assurance na kaya mong makipagsabayan kahit kanino nang hindi nahihiya sa iyong sariling hitsura. RL3. Emosyonal na katatagan at pagtitimpi sa gitna ng pagsubok. Ang tunay na kagalang-galang na lalaki sa ating panahon ay hindi sinusukat sa laki ng muscles o sa tapang niyang makipag-away, kundi sa kanyang abilidad na kontrolin ang kanyang sariling emosyon, lalo na sa mga sitwasyong nakaka-stress. Sa ating mga Pinoy, madalas nating marinig ang salitang pikon talo at ito ay isang malaking katotohanan dahil ang lalaking mabilis uminit ang ulo ay madaling mawalan ng respeto mula sa ibang tao. Ang pagkakaroon ng emotional stability o emosyonal na katatagan ay ang kakayahang manatiling kalmado kahit na nasa gitna ka ng isang matinding traffic sa EDSA o kahit na may mga taong sumusubok sa pagpasensya mo.
Kapag hinayaan mong diktahan ng galit ang iyong mga desisyon, ikaw ay nagiging predictable at mukhang mahina dahil pinapakita mo na kontrolado ka ng iyong paligid sa halip na ikaw ang may hawak sa sarili mo. Ang isang ka-daily ay dapat maging parang malalim na dagat. Kahit may bagyo sa ibabaw, nananatiling tahimik at matatag ang ilalim. Ang pagtitimpi ay hindi tanda ng pagiging duwag, kundi ito ay ang pinakamataas na forma ng disiplina na nagpapakitang ikaw ay may sapat na maturity para hindi pumatol sa bawat maliit na bagay na dumarating sa buhay mo. Isa sa mga pinaka-legit na test ng pagiging kagalang-galang ay ang iyong reaksyon kapag ikaw ay nagkamali o kapag may nakapansin sa iyong pagkukulang. Ang isang lalaking may mababang integridad ay laging naghahanap ng sisisihin o gumagawa ng sandamakmak na excuses para lang hindi lumabas na mali. Pero ang isang tunay na Ginoo ay marunong umamin ng walang paligoy-ligoy. Ang simpleng pagpapakumbaba at pagsasabi ng pasensya na, pagkakamali ko iyon at aayusin ko, ay mas kagalang-galang kaysa sa pagtatago sa likod ng mga kasinungalingan. Kapag tinatanggap mo ang iyong mga lapses ng may dignidad, ipinapakita mo na ikaw ay sapat na matapang para harapin ang katotohanan at sapat na seryoso para mag-improve bilang tao. Ang paghingi ng paumanhin ay hindi nakakabawas ng iyong pagkalalaki, sa katunayan, ito pa nga ang nagpapalakas ng iyong character sa paningin ng iyong pamilya at mga katrabaho. Huwag kang matakot na magmukhang hindi perfect dahil ang mga tao ay mas rerespeto sa isang lalaking totoo kaysa sa isang lalaking nagpapanggap na laging tama. Sa mundo ng panliligaw at pakikipagrelasyon, dito rin madalas masubok ang pagiging kagalang-galang ng isang Pinoy, lalo na pagdating sa usapin ng rejection. Kung ikaw ay nabigo sa pag-ibig o hindi nagustuhan ng taong pinupuntahan mo, ang tamang paraan ng pag-handle dito ay ang pagtanggap ng may maayos na disposisyon at walang halong galit o sama ng loob. Ang pagmumura, paggawa ng masamang kwento, o ang pagiging bitter sa social media ay mga gawain na sumisira sa iyong imahe bilang isang disente at kagalang-galang na lalaki. Isang malaking sign ng maturity ang pagkilala sa desisyon ng iba at ang pagbibigay ng espasyo nang hindi nagiiwan ng sunog na tulay o samaan ng loob. Isipin mo na ang bawat no na natatanggap mo sa buhay ay isang pagkakataon para mas mapatunayan mo ang iyong halaga sa pamamagitan ng pagpapakita ng grace under pressure. Ang lalaking marunong rumespeto sa desisyon ng isang babae nang walang drama ay isang lalaking tunay na hinahangaan at hinding-hindi mawawalan ng dignidad sa harap ng kahit sino. Ang pagpapakumbaba ay hindi rin dapat mawala kapag ikaw naman ang nasa taas o kapag nakakamit mo na ang iyong mga pangarap at tagumpay sa buhay. Ang kagalang-galang na lalaki ay hindi kailangang ipagsigawan sa buong mundo ang kanyang mga achievements o ang presyo ng mga gamit na nabili niya para lang makakuha ng validation mula sa iba. Mas kagalang-galang ang tinatawag nating quiet confidence, kung saan sapat na sa'yo na alam mo ang iyong kakayahan nang hindi mo kailangang manliit ng ibang tao para lang magmukha kang higit sa kanila. Iwasan ang ugaling mapagmalaki, lalo na sa harap ng mga taong nagsisimula pa lang o sa mga taong hindi pinalad sa buhay gaya mo. Ang tunay na lakas ng isang lalaki ay nakikita sa kung paano niya tinatrato ang mga taong wala siyang makukuhang pakinabang, kaya laging panatilihin ang iyong mga paa sa lupa kahit gaano pa kataas ang iyong narating. Ang pagiging humble ay hindi pagpapakababa sa sarili, kundi ito ay ang kawalan ng pangangailangan na magyabang dahil kampante ka na sa kung sino ka talaga. Panghuli, ang iyong emosyonal na katatagan ay dapat magsilbing proteksyon para sa mga taong nasa paligid mo, sa halip na ikaw pa ang maging sanhi ng kanilang takot o kaba. Ang isang kagalang-galang na lalaki ay isang protektor. Ginagamit niya ang kanyang lakas, boses, at posisyon para ipagtanggol ang mga naaapi o ang mga taong mahihina sa lipunan. Kung nakakakita ka ng injustice o kung may binubuli sa harap mo, huwag kang manahimik lang o tumalikod dahil ang kawalan ng pagkilos ay tanda ng kawalan ng paninindigan. Ang pagiging matatag ay nangangahulugan din ng pagiging pillar of strength,
para sa iyong pamilya at mga kaibigan, lalo na sa panahon ng krisis kung saan lahat ay natataranta na. Ikaw dapat ang magsilbing anchor o ang boses ng kalmado na nagsasabing magiging okay ang lahat dahil gagawa ka ng paraan para malampasan ang problema. Sa pamamagitan ng pagiging protektor at hindi bully, pinatutunayan mo na ang iyong pagkalalaki ay para sa pagbuo ng komunidad at hindi para sa pagwasak ng katauhan ng ibang tao. Aral 4. Etika sa paggamit ng teknolohiya at social media sa modernong panahon. Ang pagiging kagalang-galang na lalaki sa kasalukuyang henerasyon ay hindi na lamang nasusukat sa iyong personal na pakikiharap, kundi pati na rin sa iyong digital footprint o ang bakas na iniiwan mo sa internet. Bilang isang ka-daily, kailangan mong maunawaan na ang social media ay extension ng iyong pagkatao, kaya ang bawat post, comment at share mo ay nagsisilbing refleksyon ng iyong tunay na character. Ang unang hakbang para mapanatili ang iyong dignidad online ay ang pag-iwas sa paglalabas ng galit o ang pagpo-post ng mga parinig tuwing ikaw ay may kinakaharap na problema o kaalitan. Ang isang Ginoo ay hindi ginagamit ang kanyang profile para mag-iskandalo o para kumuha ng simpatya sa pamamagitan ng paninira sa ibang tao dahil alam niya na ang mga ganitong gawain ay tanda ng kawalan ng self-control. Kung meron kang issue sa isang kaibigan, kapamilya o katrabaho, mas mabuting ayusin ito sa pribadong paraan kaysa gawin itong teleserye sa feed ng ibang tao. Ang pagpapanatili ng iyong composure sa digital world ay nagpapakita na ikaw ay isang lalaking may sapat na maturity para i-handle ang mga conflicts nang hindi kailangang maging toxic sa mata ng publiko. Napaka-importante rin na matutunan ng disiplina pagdating sa privacy ng ibang tao dahil ito ang isa sa mga pinakamalaking sukatan ng pagtitiwala sa panahon ngayon. Ang pagiging kagalang-galang ay nangangahulugan na hindi mo kailanman dapat i-leak o i-post ang mga private conversations, photos, o anumang impormasyon na ipinagkatiwala sa iyo ng palihim. Ang pag-screenshot ng usapan para lang ipahiya ang isang tao o para lang makakuha ng atensyon ay isang mababang gawain na sumisira sa iyong kredibilidad bilang isang lalaking may integridad. Isang tunay na ka-daily ang marunong humawak ng sikreto at marunong rumespeto sa hangganan ng kung ano ang pwedeng i-share at kung ano ang dapat manatiling pribado. Sa pamamagitan ng pagiging vault ng impormasyon, pinatutunayan mo sa iyong circle na ikaw ay isang taong mapagkakatiwalaan at may mataas na pagpapahalaga sa relasyon ninyo. Ang respeto sa privacy ay hindi lang isang social etiquette, kundi ito ay isang panata na hindi mo gagamitin ang kahinaan ng iba para lang magmukha kang bida o para lang manalo sa isang argumento. Sa gitna naman ng pisikal na pakikipag-ugnayan, ang kagalang-galang na lalaki ay marunong magbigay ng tamang atensyon at hindi nagpapaalipin sa kanyang gadget o smartphone. Kapag ikaw ay nasa harap ng hapagkainan kasama ang pamilya o nakikipag-usap sa isang kaibigan, ugaliin mong itabi ang iyong cellphone at ibigay ang iyong buong presensya sa taong kaharap mo. Ang laging pagtingin sa notifications o ang pag-scroll sa social media habang may nagsasalita sa harap mo ay isang malaking pambabastos na nagpaparamdam sa kanila na hindi mahalaga ang kanilang oras at presensya. Ipakita ang iyong pagiging Ginoo sa pamamagitan ng pag-engage sa conversation ng may eye contact at pakikinig ng mabuti sa bawat kwento nila nang walang distraction. Ang pagiging present sa bawat sandali ay isang bihirang katangian sa ngayon na nagpapamalas ng iyong sincerity at respeto sa ugnayan ninyo bilang tao. Isipin mo na ang tunay na connection ay nabubuo sa totoong mundo at hindi sa pamamagitan ng likes o comments na nakikita mo sa screen ng iyong device. Bilang isang lalaking may paninindigan, kailangan mo ring maging responsable sa bawat impormasyon na iyong ipinapakalat sa pamamagitan ng pag-fact check bago ka mag-click ng share button. Sa dami ng fake news at maling impormasyon sa internet, ang isang kagalang-galang na lalaki ay hindi nagiging tool sa pagpapalaganap ng kalituhan o pananakot sa kanyang kapwa. Bago ka mag-share ng anumang balita o post, siguraduhin mo muna na galing ito sa isang lehitimong source at hindi ito makakasakit o makakapagdulot ng gulo sa iyong komunidad. Ang pagiging matalino sa paggamit ng teknolohiya ay isang paraan ng pagprotekta sa iyong mga followers at mga kaibigan
mula sa maling paniniwala na maaaring makasira ng buhay. Ang iyong social media platform ay dapat magsilbing light o source ng inspirasyon at tamang kaalaman sa halip na maging tambakan ng negativity at mga walang basehang chismis. Sa pagpapakita ng ganitong uri ng katalinuhan, tinatampok mo ang iyong imahe bilang isang leader at isang lalaking may malasakit sa katotohanan sa loob ng digital space. Panghuli, ang iyong pag-uugali sa comment section ay dapat na manatiling kagalang-galang kahit pa magkaiba kayo ng pananaw ng ibang netizen sa isang mainit na topic. Iwasan ang paggamit ng ad hominem o ang pag-atake sa personal na hitsura o buhay ng kausap mo kapag hindi mo nagustuhan ang kanilang opinyon sa isang post. Ang isang tunay na ka-daily ay marunong makipag-debate ng may class at gumagamit ng lohika at maayos na pananalita sa halip na puro pambabastos o pangungutya. Kung ang usapan ay nagiging toxic na at wala ng patutunguhan, mas mabuting tumahimik na lang o lumabas sa conversation ng may dignidad kaysa bumaba sa level ng mga taong puro galit ang laman ng puso. Ang pagpapakita ng poise online ay isang testamento na ikaw ay may control sa iyong sarili at hindi ka basta-basta nadadala ng agos ng emosyon ng ibang tao. Ang pagiging Ginoo ay hindi natatapos sa labas ng bahay. Kailangan mo itong dalhin hanggang sa bawat keystroke at bawat message na ipinapadala mo sa loob ng cyberspace. Aral 5. Pananagutan at pagpapahalaga sa pamilya bilang haligi ng tahanan. Ang pagiging kagalang-galang na lalaki ay hindi dapat nagtatapos sa labas ng inyong bahay, kundi dapat ay nagsisimula ito sa loob ng sarili mong tahanan kasama ang iyong pamilya. Bilang isang ka-daily, kailangan mong basagin ang lumang paniniwala na ang gawaing bahay ay para lamang sa mga kababaihan dahil ang isang tunay na Ginoo ay marunong magluto, maglaba at maglinis ng hindi kailangang utusan. Ang pagtulong sa mga chores ay hindi nakakabawas ng iyong pagkalalaki. Sa katunayan, ito ay nagpapakita ng iyong malasakit at pagmamahal sa mga taong kasama mo sa buhay sa pamamagitan ng pagpapagaan ng kanilang mga pasanin. Kapag nakikita ng iyong pamilya na ikaw ay katuwang sa lahat ng aspeto ng pamumuhay, mas lalong lalalim ang kanilang respeto sa iyo dahil hindi ka lang basta boss sa loob ng bahay, kundi isa kang aktibong partner. Ang pagiging hands-on sa mga obligasyon sa bahay ay isang praktikal na paraan para ipakita na ikaw ay isang lalaking may tunay na pananagutan at hindi lang umaasa sa serbisyo ng iba. Ang isa pang mahalagang haligi ng pagiging kagalang-galang ay ang pagkakaroon ng word of honor o ang tinatawag nating isang salita sa lahat ng iyong mga binitawang pangako. Sa ating kultura, ang lalaking hindi tumutupad sa kanyang sinasabi ay mabilis mawalan ng dangal, kaya dapat ay maging maingat ka sa bawat oo na ibinibigay mo sa iyong asawa, anak o magulang. Kung nangako kang uuwi ka ng maaga o may bibilin kang gamit para sa bahay, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para matupad ito anuman ang mangyari. Ang iyong integridad ay nakasalalay sa kung gaano ka kapagkakatiwalaan sa mga maliliit at malalaking pangako na ginagawa mo sa bawat araw. Kapag ikaw ay naging kilala bilang isang lalaking may paninindigan sa kanyang salita, magiging matibay ang pundasyon ng tiwala sa loob ng inyong pamilya at magsisilbi kang inspirasyon sa iyong mga anak. Ang isang Ginoo ay hindi kailangang pumirma ng kontrata para gawin ang tama dahil ang kanyang salita ay sapat na para magsilbing batas sa kanyang sarili. Pagdating naman sa aspeto ng financial responsibility, ang isang kagalang-galang na lalaki ay marunong magplano para sa kinabukasan at hindi inuuna ang pansariling luho o bisyo. Napakahalaga na sa bawat kinikita mo ay meron kang inilalaan para sa mga pangangailangan ng iyong pamilya, emergency funds, at pag-iipon dahil ang pagiging provider ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng pera ngayon, kundi ang pagtiyak na magiging maayos ang bukas nila. Iwasan ang paggastos sa mga bagay na hindi naman kailangan para lang magmukhang mayaman sa harap ng ibang tao habang ang pamilya mo naman ay nagkukulang sa basic needs. Ang pagiging wise sa pera at ang pagkakaroon ng disiplina sa pag-budget ay isang malaking tanda ng maturity na nagpapakitang handa kang magsakripisyo para sa ikabubuti ng iyong mga mahal sa buhay.
Ang tunay na kayamanan ng isang lalaki ay hindi nakikita sa kanyang gadgets kundi sa seguridad at kaginhawaan na nararamdaman ng kanyang pamilya dahil sa kanyang maayos na paghawak ng pananalapi. Ang pakikitungo mo naman sa mga kababaihan sa loob at labas ng inyong pamilya ay dapat na laging nakabase sa mataas na antas ng paggalang at proteksyon. Ituring mo ang bawat babaeng nakakasalamuha mo mula sa iyong ina, kapatid, asawa, hanggang sa mga kaibigan, nang may dignidad at huwag silang gagawing subject ng mga bastos na biro o objectification. Ang isang tunay na ka-daily ay ang unang magtatanggol sa karangalan ng mga kababaihan at hindi kailanman gagamit ng dahas, mapapisikal man o emosyonal, para lang makuha ang gusto o para maghari-harian. Ipakita mo sa iyong mga anak, lalo na sa mga lalaki, kung paano ituring ang isang babae ng may lambing at respeto para lumaki rin silang kagalang-galang na mga individual. Ang paggalang sa babae ay hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi ito ay ang pinakamataas na forma ng chivalry na kailangan ng ating lipunan sa kasalukuyang panahon. Kapag ang isang lalaki ay marunong rumespeto sa babae, ipinapakita niya ang kalidad ng kanyang pagkatao at ang ganda ng kanyang pinagmulan. Panghuli, ang pagiging kagalang-galang ay nangangailangan ng consistency o ang pagiging mabuting halimbawa sa lahat ng pagkakataon, may nakakakita man o wala. Hindi sapat na mabait ka lang kapag may ibang tao o kapag nakarecord ang camera para sa iyong social media. Ang tunay na pagkatao mo ay nasusukat sa kung paano ka kumikilos kapag ikaw lang at ang pamilya mo ang magkakasama. Maging modelo ka ng tamang asal, disiplina at pagmamahal sa iyong mga anak dahil ikaw ang kanilang primaryang basehan ng kung ano ang dapat na maging hitsura ng isang tunay na lalaki. Ang iyong mga gawa ay mas maingay kaysa sa iyong mga salita, kaya siguraduhin na ang buhay na ipinapakita mo ay isang buhay na karapat-dapat tularan at igalang. Sa huli, ang pinakamalaking achievement ng isang kagalang-galang na lalaki ay ang makitang lumalaking maayos, may takot sa Diyos, at may respeto sa kapwa ang kanyang mga mahal sa buhay dahil sa kanyang gabay. Ang pagiging isang kagalang-galang na Ginoo ay isang lifelong commitment na nagsisimula sa puso at nagbubunga ng kapayapaan sa loob ng bawat tahanang Pilipino. Bilang pagtatapos ng ating usapan, tandaan ninyo mga ka-daily na ang pagiging kagalang-galang ay hindi isang destinasyon, kundi isang tuloy-tuloy na paglalakbay sa bawat araw. Ang tunay na Ginoo ay nabubuo sa bawat tamang desisyong ginagawa mo kapag walang nakatingin, sa pagpili ng malinis na salita, sa pag-aalaga sa iyong sarili, sa pagtitimpi sa gitna ng galit, sa pagiging responsable online, at higit sa lahat, sa pagmamahal sa iyong pamilya. Ang lahat ng aral na tinalakay natin ay mawawala ng saysay kung hindi mo ito isa sa puso at gagawing bahagi ng iyong pagkatao. Ang pinakamahalagang aral na dapat mong dalhin ay ang pagpapanatili ng iyong integridad sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang respeto ay hindi hinihingi o binibili, ito ay kusang ibinibigay sa lalaking may paninindigan at isang salita. Maging inspirasyon ka sa iyong kapwa at ipakita na ang dugong Pinoy ay may taglay na likas na kisig at dangal. Isabuhay ang mga tip na ito at siguradong magiging kagalang-galang kang haligi ng ating lipunan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips Daily. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.